Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Inanyayahan po makaisa tayo sa Santa Misa na siya ang source ng ating lakas ng buhay ng pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kailangan natin ang personal na relasyon sa ating Panginoon, sapagkat siya ay sumasa atin lagi at dapat lamang ang ugnayan niyon ay maging personal. Kung tayo man ay nagkulang na makipag-ugnay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at sakramento, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luma akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasa
bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Ama, magalaksan ng lagi ang iyong bayan, taglay ang panibagong isip at damdamin. Kaya mang inampun mo sila at kinugkob, loobin mong matamo nila ang buhay na walang hanggan. Alang-alang sa anak mo sa Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ay ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malao na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, O Panginoon, kupkupin mo kami. O Panginoon, kukupin mo kami. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasar. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. O Panginoon, kukupin mo kami. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog sa poon, iyong wastong alay, ang pagtitiwala sa Kanya ibigay. O Panginoon, kukupin mo kami. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. O Panginoon, kukupin mo kami. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. O Panginoon, kukupin mo kami. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Jesucristo ang handog
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalaman tayo nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Panginoong Jesus, buksan mo sa amin ang banal na kasulatan. Pagnasin ang aming mga puso, samantalang nagsasalita ka. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahong yun, ipinalita ng mga alagad kung anong nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. Samantalang nagsasalita sila, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Dahil sa gulat at takot, inakala nilang nakakakita ng Espiritu. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naliligalig at sumasagi ang alinlangan sa inyong isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, katulad ng nakikita ninyo sa akin." Pagkasabi nito ay pinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. At sapagkat hindi pa sila makapaniwala at nagtataka dahil sa malaking tuwa, ay kanyang sinabi sa kanila, "Meron ba kayong makakain dito?" Siya ay inainan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya iyon at kinain sa kanyang paningin. Na magkagayon ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang sinasabi ko sa inyo noong kasama ko pa kayo, na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa banal na batas ni Moises, mga propeta at mga salmo." Noon ay binuksan niya ang kanyang pag-iisip upang makapag-unawa ang mga kasulatan at winika sa kanila, "Ganito ang nakasulat, na ang Mesiyas ay kailangang magdusa, mabuhay na maguli sa ika-3 araw, at sa pangalan niya ay pangangaral ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang dalawang lugar na punong-puno ng kalungkutan at luha ay sementeryo at yung departure area ng airport. Bakit? Sapagkat sa dalawang lugar na ito ay makikita mo ang maraming paghihiwalay. Ang katapusan o kaya ay paghihiwalay temporarily ng personal na ugnayan o relationship. Although sa kamatayan, ito ay permanent na katapusan ng personal na relasyon. Actually, sa panahon natin ngayon ng COVID, ang daming nalulungkot, ang daming nagagalit. Sapagkat yung minamahal nila sa buhay na namatay, ay hindi nila nakita sa kanilang kamatayan.
Hindi nila naiparamdam dun sa mga taong yon yung kanilang personal na pagmamahal, personal na relasyon hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Kaya nagagalit sila, hindi nila na-express, na ipahayag yung personal nilang pagmamahal. Sa airport ay temporarily, at dahil dito, alam nila na babalik, pero naroon pa rin ang kalungkutan. Mayroong 10 milyong mga Pilipino ang naninirahan permanently sa ibang bansa, iba't ibang bansa. Sila ay mga migrants. Yung OFW ay mayroong umaalis 1 million every year before COVID. Pero ang lahat ng ito, migrants, OFW, sinisikap nilang bumalik sa Pilipinas. Bakit gusto nilang magbakasyon sa Pilipinas? Pwede lang sila magbakasyon doon sa kanilang pinagtatrabahuan, magpahinga sila kung kailangan. Pero gusto pa rin nila kahit ilang buwan, ilang linggo lamang ay bumalik sa Pilipinas para makasama uli nila yung kanilang mga minamahal sa buhay. Para yung personal na relasyon na yon ay muli nilang madama, makamtan sa piling ng kanilang minamahal sa buhay. Sapagkat yung personal na relationship na yon, pag naroon yung tunay na ligaya, yung tunay na lakas at tunay na pag-asa ng tunay na nagmamahal at tunay na ugnayan. Kahit makikita natin, mayroong contrast. Yung sa departure area, luha ng kalungkutan. Pero yung pagdating, na dumarating na galing sa ibang bansa, yung parte ng airport, lumuluha rin. Pero luha ng kaligayahan sapagkat muli silang pinagsasama sa pagdating ng kanilang minamahal sa buhay. Minamahal kong mga kapatid, ito ang mensahe, ito ang gustong ipadama sa atin ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan ay hindi naging sapat yung last week na ebidensya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Last week yung ebidensya ay pinapakita sa atin, nakita ni Mary Magdalene yung walang laman na libingan. At pagkatapos isang anghel ang nagsabi, wala siya, ang ating Panginoon, ang iyong master ay muling nabuhay. Hindi pa yung sapat. Yung pamamalita ng 2 alagad na naglalakad pa uwi sa Emmaus at ibinalita nila doon sa kanilang mga kasamahan na nakita nila ang ating Panginoon, nakasama nila sa paglalakad, nakita nila takilala sa paghahati ng tinapay, ay hindi pa rin sapat yun sa ating Panginoon na ebidensya. Ngayon ay pinapakilala niya na hindi lamang sa spiritual, hindi lamang sa imagination, yung kanyang muling pagkabuhay, kundi physical na sinasabi niya, nagpapakita siya physically na siya ay muling nabuhay. Sinasabi dito sa Gospel ngayon, verse 39, Luke 24, verse 29, tingnan ninyo ang aking mga kamay, tingnan ninyo ang aking mga paa, hipuin ninyo ako. Ako ito. Physically ay nag-represent sa kanilang ating Panginoon. Ganon din doon sa verse 41, sinasabi niya, mayroon ba kayong pagkain dito? At nang binigyan ng pagkain, kinain sa kanilang paningin yung pagkain na yon, na ito ay isang tunay physical na muling nabuhay. Sapagkat sa pamagitan lamang ng physical na evidence o physical na anyo, ay magkakaroon ng personal na relasyon ang isang tao, ang isang Diyos, katulad ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na personal ang ating relasyon. At sa simula pa ay pinakita niya ito. Sa kanyang pagdating sa daigdig na ito, nung una, na siya ay isang Diyos, nasa taas, pero ipinanganak siya sa sabsaban, siya ay naging tao. Ito ay upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Makasama natin siya at siya ay makiisa sa atin. At itong personal na relasyon na ito ay pinagpatuloy niya.
Sapagkat sa pamamagitan ng mga sakramento, ay patuloy niyang iniuugnay yung kanyang sarili sa atin personally. Sa sacrament ng Eucharist, every time na tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo, tayo ay nakikipag-ugnay at siya ay nakikipag-ugnay sa ating personal. Sa ating mga pagbasa, sa banal na kasulatan, tayo nakikipag-usap sa kanya personally. Sa ating mga panalangin, dapat ganon ang dapat nating ipahayag at iugnay sa ating Panginoon. Kaya sinasabi niya doon sa John 10, verse 10, "Ako ay dumating upang bigyan kayo ng buhay. Buhay na kompleto. Buhay na ito'y patuloy at patuloy na magkakaroon ng tunay na ginhawa." Ito'y magagawa lamang ng ating Panginoon kung kasama natin siya personally. At sa katapusan ay sinasabi niya, "Ako ay sumasa inyo hanggang sa wakas ng panahon." At ang pakikiisa sa atin, sumasa atin, ay personal, sapagkat ito ang tunay na misyon ng ating Panginoon, makipag-ugnay at iligtas tayong lahat. Minamahal ko mga kapatid, kung ganito katindi ang pagnanais ng ating Panginoon ng personal na relasyon sa atin, ganon din ang inaasahan sa atin. Dapat tayo ay tumugon ng ganong katindi na personal na relasyon. Kaya dapat ang buhay nating mga Kristiyano ay dapat na nasa banal na kasulatan, nag-uugnay tayo sa mga salita ng Diyos at nakikiisa tayo sa sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng Eucharistia, na tinatanggap natin siya. Siya ay sumasa atin. Tayo at siya ay nasa buhay natin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, kung paano naroon ang kaligayahan every time na nagkakaroon ng pagsasama sa personal na relasyon. Ganon din tayo. Every time na makakaisa natin ng ating Panginoon, naroon ang tunay na buhay, naroon ang tunay na pag-asa, naroon ang tunay na kaligayahan at tunay na lakas sa ating buhay pananampalataya. At ito'y challenge sa atin. Sana ganon din ang ating gawin. Patuloy tayo makipag-ugnay sa ating Panginoon. At doon sa bandang huli ng banal na ebanghelyo ngayon, sinasabi niya ang misyon ng mga alagad. Ipangaral ninyo sa lahat ng bansa ang kapatawaran, ang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Magagawa lamang natin ang misyong ito kung tayo ay may personal na relasyon ng ating Panginoon. Kung siya ay nananatili sa atin. Kung ang buhay niya ay nasa atin. Yun din maipangaral natin ang buhay sa ibang tao. Kung aral niya ay nasa atin, maipapangaral natin yung aral niya sa ibang tao. At kung paano tayo nakikipag-ugnay sa Kanya, ganon din ang pakikipag-ugnay natin sa ating kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid, sinasabi niya, kayo ang mga saksi. Kung tayo ang mga saksi, isabuhay natin ang buhay ng ating Panginoon. Gawin natin ang tunay na ugnayan, personal na ugnayan sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Bilang pagtitiwala sa ugnayang ito na personal na relasyon sa ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinahon, nanawag sa mga impyerno, nang may 3 araw na buhay ni Magdalene, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sampahin natin si Kristo Jesus na siyang ating buhay. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at sagutin natin. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Panginoong muling nabuhay, bigyan mo kami ng pag-asa at katatagan ng loob. Yadya mo nawa kami sa pagkakasala, pangamba at pagkabalisa. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Panginoong muling nabuhay, gabayan mo nawa ang aming mga pinuno para pamunuan kami ng tapat sa pagtatatag ng isang bansang payapa at maunlad. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Panginoong muling nabuhay, maibsan mo nawa ang pagdurusa lalo na ng mga mahihirap sa panahon ito ng pandemya. Patatagin mo sila sa pananampalataya at turuan mo silang magtiwala sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Panginoong muling nabuhay, bigyan mo ng lunas ang mga problema at pagsubok sa aming dinaranas ngayon dahil sa COVID-19. Maging tapat sana ang mga namumuno sa amin sa pagbibigay ng tulong at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Panginoong muling nabuhay, pagpalain mo ang aming mga kamag-anak at mga kaibigan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at lagi mo silang gabayan sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo ang iyong bayan. Sabihin natin ang ating pansariling intensyon. Ama namin sa langit, pinununumbalik mo kami sa iyong sarili sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo iyong anak. Digdin mo ang panalangin ng iyong bayan at palakasin mo ang aming loob upang maipamalitan namin ang aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng pinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng pinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan.
ang napinawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kagagaling at ng buo niya ng Iglesia. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang mga kaloob na ito ng buong galang upang palitan mo ang mga biyayang pagdudulot sa amin ng kaligayahang walang hanggan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Isipin niyo at mahalin ng Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at muli. Pamanayong makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na may pagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan at umubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, kusana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, kusana sa kaitaasan. Ikaw ang Panginoon ay tunay na banal, at sa nagmumulan lahat ng kabanalan. Bastusan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapamanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay natin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang alis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isayan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buglo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at tumaas ang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria bilang ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo, anak mo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, Diyos namang makapangyarihan, ikaw ay pinupulit at pinagdalaman, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayong lahat ay nagkakaisa sa ating pagsamba, makikiisa sa ating Panginoon, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahonan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalan hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kumusta niya sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Makapalat tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagalin na ang aking kaluluwa.
Manalangin tayo. Kupkupin mo ng buong awa ang iyong bayan ng Panginoon. Binigyan mo ng panibagong buhay sa mga misteryong ito ay magkamit ng muling pagkabuhay. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Nagpapasalamat ako sa pagdalo niyo sa misang ito at sana patuloy na rin ipanalangin ng bawat isa bilang tanda ng ating personal na relasyon sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain ang mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo't ina. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo.